Dear Lady Love TV, Sisters Rivals in Love, tunghayan natin ang ika-12 bahagi. Hinaplos ni Faye ang kanyang buhok. Ramdam na ramdam niya ang malasakit nito. Nagpapasalamat siya sa kahit na ganoong nangyari sa kanila ni Ashton, ay may tao pa rin namang handang magmahal sa kanya. May halaga pa para ang buhay niya para sa ibang tao kahit papano. Faye let go of her. You know how to contact me, Sunshine. Huwag na huwag kang mahihiya na magsabi sa akin kung may kailangan ka. Thank you. Sumisinghot-singhot pa siya. Faye patted her head before leaving her. Pero bago pa rin tuluyang nawala sa kanyang paningin, ay tinawag niya ito. Lumingon naman ang babae. Gusto ko lang malaman kung ano yung sinabi ni Ashton na magpunta ka sa pad niya. Hinahanap pa niya ako? Hinukumusta? Bakit pa ba ako umaasa? Napabuntong hininga si Faye. He was not there. Good thing. Dala ko yung duplicate key ng pad niya na ipinagawa ko talaga para madali ko siyang mahila palabas kapag nag-ermitanyo siya doon at nagkataong may gig. I'm sorry, Sunshine. Hindi ko alam kung nasaan siya. Walang trabaho ang banda today. No, don't be. May nakita ka bang ibang tao sa bahay maliban sa kanya? Ibang tao? What are you trying to say? No, there's no one there. Alam ko kasi nilibot ko yung buong bahay para hanapin yung mga ibang gamit mo. If someone else supposed to be there other than Ashton. No. Thank you for the information, Faye. Take care. You too. Tuluyan na siyang iniwan ng manager. Maya-maya ay tumunog yung cellphone ni Sunshine. It was a text message from her sister. Hindi sana niya babasahin yon, ngunit tinalo siya ng kuryosidad. Want to know who's with me? And where we're going? Ang laman ng mensahe. Hindi sana niya iyon iintindihin nang tumunog uli yung cellphone. This time, her sister sent her an MMS. Ganun na lang ang pagkadurog ng kanyang puso nang makita ang litratong ipinadala. Her sister was with Ashton in a latter's car. May caption pa ang litrato na, "We're going home to Batangas. Seems like Ashton is going to talk to Jay. Sorry sis. Ashton is pretty serious about me. Have a good life." Napahigpit ang hawak niya sa aparato. Binalak niyang basagin iyon sa sobrang galit, pero mas naunang tumulo ang kanyang mga luha. Sobrang sakit ang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Hindi niya alam kung ano ang gagawin para maibsan ang sakit. The funny thing was, she was still thinking that only Ashton could heal her pain. How can she be that stupid? Wala na si Ashton. Kailanman ay hindi niya na ito maaangkin. Tuluyan ang nawala ang lugar niya sa puso nito. Tuluyan ang nawala ang lugar niya sa buhay nito. Ang sakit sa mga mata ni Sunshine sa kakaiyak. Hindi niya matandaan kung anong oras na siya natulog. Nagising na lamang siya ng umagang yon nang tumunog ang ringtone ng cellphone niya. At first, he chose to ignore it. But a second later, nagbago ang kanyang isip at sinagot ang tawag. Paano kung si Ashton yon? No, he would never call me again. Hayun na naman siya. Hello? Napapikit pa siya. Sunshine, I'm sorry for imposing you. But you've got to help me, girl, please. Napabangon siya at umupo sa kama. Wait, is this Lala? Yes, and I need your help. Nasa boses nito ang urgency. What happened? Tuluyan na niyang naidilat ang mga mata. Nawala ng antok sa kanyang sistema. May nangyari bang masama? Oh God, no. Sorry kung nag-aalala ka dahil natataranta ako. The thing is, we're going to throw a surprise bridal shower for Faye tomorrow. Marami pa akong hindi nagagawa sa plano. Pwede bang tulungan mo ako? Please? Pwede siyang tumanggi. Pwede niya sabihing uuwi na siya. Dahil wala na siyang dahilan para tumigil sa Manila. Ngunit marami nang nagawang mabuting bagay sa kanya sina Lala at Faye. Mabuti ang naging pakikitungo ng dalawa sa kanya. Kaya naman sino siya para tumangging tulungan ng mga ito. Kahit masama ang pakiramdam at kalooban, gagawin niya ang makakaya para makatulong kahit papaano. Sure, Lala. You can count on me. Great. Thank you, Sunshine. Sinabi sa babae ang pangalan ng hotel na kanyang kinaroroonan. Nang matapos ang tawag ay kaagad na nag-ayos ito. Nagpaalam siya kay Mara na may kailangan lang siyang ayusing importante.
Nagsabi naman ng kaibigan na babalik ito sa Batangas ng araw ding yon. Hihintayin daw nito ang pagbabalik niya at ang kanyang sagot sa job offer. Muli siya nagpasalamat sa kaibigan. An hour later ay nagkita na sina Lala sa lobby ng hotel. Nagpapasalamat siya dahil hindi ito nagkomento o nagtanong tungkol sa itsura niya. Alam niya na namamaga ng sobra yung mga mata niya. Napakadaldal ni Lala. Kwento ng kwento habang nakasakay sila sa taxi. Nakakatawa ang mga kwento nito, ngunit naging tipid lamang ang ngiti niya. Pinipilit naman niya ang sarili na matawa pero hindi pa niya kaya sa kasalukuyang kalagayan. Paano siya tatawa o ngingiti man lang kung naglalaro sa kanyang isipan ang senaryo na magkasamang umuwi sa Batangas ang ate niya at si Ashton. Pakiramdam niya paulit-ulit na namatay ang kanyang puso sa kaalamang ibang babae ang pinanindigan ni Ashton at hindi siya. Na siguro sa mga oras na yon ay masaya na ang binata sa piling ng kanyang kapatid. Bakit ba siya nagpapatalo? Sino ba ang magpoprotekta kay Ashton kapag nalaman nito ang totoo tungkol sa ate niya? Sana hindi na lamang siya umalis ng gabing yon. Ang daming sana ang nasa isip niya ng mga sandaling iyon. Ngunit ano pa ang silbi ng mga iyon? Wala na. Huli na ang lahat para doon. First stop nila ay sa isang sikat na flower shop. Agad na nakipagtransaksyon si Lala sa may-ari habang tahimik lang si Sunshine sa isang tabi. Ano ba ang magandang bulaklak para sa party? Baling sa kanya ni Lala. I don't know. Wala akong hilig sa bulaklak, sorry. Matamlay na tugon niya kahit na pinilit niya iyong laki pa ng ngiti. Ano bang paboritong bulaklak ni Faye? What do you think of white roses? Kung ikaw yung tatanungin, ano yung gusto mo na bulaklak na nakikita mo sa shop? Ha? Bakit ako? Hindi ba para kay Faye? Sige na, pumili ka na. Take your time. Come on, Sunshine. Naguguluhan man ang babae sa inakto ng kaibigan, pero wala na ning nagawa si Sunshine kundi ang sumunod. Nilibot niya ang buong flower shop. Siguro may 2 minuto lamang niya yung ginawa. Wala talaga siyang hilig sa bulaklak. But something caught her eye. Simple lang ang bulaklak. Hindi tulad ng iba na masyadong makulay. She liked it because it was plain and simple. What do you call this flower? Itinuro niya ang bulaklak na nakakuha ng kanyang pansin. They're white daisies, ma'am. Sagot ng may-ari. Yan ang gusto mo, Sam? Tanong ni Lala. Do you think magugustuhan ito ni Faye? Hindi siya pinansin ni Lala at nakipagtransaksyon na uli sa may-ari. Binayaran nito ng buo ang in-order na bulaklak at may ibinigay na address kung saan i-deliver ang mga yon. Maya-maya pa'y nakasakay na uli sa taxi para susunod na destinasyon. Hindi alam ni Sunshine ang dahilan ni Lala kung bakit siya ang kinukonsulta nito sa lahat. Hindi lang sa bulaklak siya tinanong kundi pati na rin sa pagkain, sa kung ano magandang decoration sa venue at kung saan ba magandang ganapin ang bridal shower ni Faye. Kung sa garden daw ba o sa beach o kahit saan pa niya gusto. At ang pinaka-weird sa lahat, ang katotohanan sinunod ni Lala ang lahat ng suggestions niya. Pakiramdam tuloy niya ay ang may party ay siya at hindi si Faye. Thank you sa pagsama sa akin, Sunshine. Nakangiting wika ni Lala nang ihatid siya nito sa hotel na tinutuluyan niya ng gabing iyon. No problem, pero sa tingin mo magugustuhan talaga ni Faye yung mga napili ko? Ikaw kasi, ako yung tinatanong mo. Ayaw mo naman akong sagutin kung tinatanong kita kung bakit mo ginagawa yon. Natatawang wika nito. At last, you smiled, Sunshine. Maghapon tayo magkasama pero ngayon lang kita nakitang umiti ng abot hanggang mata. Huwag na huwag kang mawawala bukas ha, okay? Susunduin kita. Hindi ka pwedeng tumanggi. Pinandilatan pa niya ng mata ang kaibigan. Okay. Hindi ako mawawala. Pero babae lang naman tayo ron, di ba? Wala si Ashton. Hindi ko siya makikita. Yes, saka hindi ka talaga pwedeng mawala kasi naiintriga na naman siya. Kasi bukas mo na malalaman. Napasimangot si Sunshine sa pambibiti ni Lala. Tawa naman ng tawa ang babae sa kalokohan nito. Nang gabing iyon ay nahirapan siyang matulog. Hindi kasi siya pinatulog ng mga alaala ni Ashton. Nakapikit man siya o nakadilat, ay ito ang laman ng kanyang isip. Hindi na siya magtataka kung bukas ay magmukha siyang zombie sa bridal shower ni Faye. Hamon na. Wala naman siyang dahilan para mag-ayos ng sarili. Dahil maganda man siya o hindi, walang kaso yun.
Hinding-hindi pa rin niya makukuha ang puso ng lalaking minamahal niya ng lubos. Manghang-mangha si Sunshine sa kayang gawin ng pera. Kahapon lang nila ibinook ni Lala yung venue, ngunit kung titingnan ang decorations ay parang isang buwan itong pinagplanuhan. The party was held in a beautiful garden. Malamig yung simoy ng hangin at kitang-kita ang bituin sa langit. Nagkalat din sa buong paligid ang beautiful white daisies. Pakiramdam ni Sunshine ay nasa isang kwentong fairy tale siya. Kaya pala pinipilit siya ni Lala na isuot ang white dress na dala nito para sa kanya. Ganoon pala kapormal ang okasyon. Iba talaga ang party ng mga nakakaangat sa buhay. 8:00 ang start ng party. Kanina pa tinatawagan ni Lala si Faye at tinatanong kung nasaan na ito. Naroon ang karamihan sa staff ng recording company, kaya nakapagtatakang wala pa ang boss ng mga ito. Nag-OT na naman siguro si Faye. Wala itong kaalam-alam na naghihintay na sorpresa sa kanya. Muling iginala ni Sunshine ang paningin sa paligid. Hindi niya maiwasang makaramdam ng inggit, ngunit mas lamang ang kalungkutan ng mga sandaling iyon. Ganoon kasi niya napipicture ang kasal nila ni Ashton sa kanyang panaginip. Iyong mala fairy tale at nakaputi silang lahat. Pero alam niyang hanggang panaginip at pangarap na lamang iyon. Nitapunan ng tingin ay hindi magawa ni Ashton para sa kanya ngayon. Masyado itong lasing sa relasyon niya at ng ate niya. Ni hindi nga siya nito nagawang tawagan para kumustahin man lang o alamin kung buhay pa ba siya. Patunay lang na wala ni katiting na pakialam si Ashton sa kanya. Mabuti pa sina Faye at Lala. Masaya sa kanyang mga love life. Na-engage na mga ito sa kanya-kanyang nobyo. Hi, she was there to celebrate with Faye. Bakit ang gloomy niya? Tigil-tigilan kaya muna niya iyon kahit ngayong gabi lang. Sayang ang majestic ambience ng lugar kung sisirain lang yung mood niya. Parating na si Faye. Kunwari, magpapasama ako na tingnan yung place na to for my wedding. Tumahimik kayo, okay? Papatayin na yung mga ilaw. Sunshine, doon ka na tumayo malapit sa makeshift stage. Abangan mo kami ni Faye. Wika ni Lala. Kaagad naman sumunod si Sunshine. Namatay nga ang mga ilaw at spotlight na kanina lang ay nakakasilaw. Napatuwid siya ng tayo dahil sobrang dilim at wala siyang makita. Paano nila maaaninag kung paparating na si Faye? Bahala na. Bubukas naman siguro ang ilaw kapag nasa ganoong punto na sila. Nakarinig siya ng mga kaluskos. Medyo hindi niya iyon pinansin. Marahil ay mula yun sa ibang bisita. Pero nang palapit ng palapit ang kinaroroonan niya at ng kaluskos, medyo nakaramdam siya ng kaba dahil napakadilim ng paligid at walang makita. Wala naman sigurong mangyayaring masama, hindi ba? So sorpresahin lang niya si Faye. Hanggang sa tumigil ang kaluskos at naramdaman ni Sunshine na may nakatayo sa harap niya. Si Faye na yata to ang nasa isip niya. Kaagad siyang nagpaskil ng masayang ngiti sa mga labi. Noon naman bumukas ang ilaw at nagliwanag ang paligid. But her smile faded when she saw the person who was standing right in front of her. The person was looking at her with eyes glittering like stars. The person was on the verge of tears as she realized. And definitely, this person was not Faye. It was Ashton. Nabasag ang tinig ni Sunshine pagkasabi sa pangalan ng binata. Anong ginagawa nito sa lugar na yon?